Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako dumating dito, may panawagan na ako sa ating mga mamayan na lumabas sa mga kalye, lumabas sa kanilang mga bahay at kondenahin ang korupsyon sa Pilipinas. Umabot na po sa sukdulan ang korupsyon sa gobyerno. Meron po akong alam sa paglaban sa korupsyon dahil ako ang unang nagbuo ng ideya kasama si the late BACC Chairman Dante Jimenez sa Presidential Anti-Corruption Commission. Isa po ako sa mga unang na-appoint na commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ako po si Commissioner Attorney Manuelito Manny Luna. Ang PACC sa unang araw ng presidency ni Pangulong Marcos Jr. ang unang opisina na in-abolish niya. Bakit? Bakit mo i-abolish ang PACC? Merong pinagplano. Kaya ngayon, pilit niyang binubuhay ang sinasabi ng Independent Commission. Ano? Kakamin ba yan na mali ang ginawa niyang pag-abolish sa PACC? Yan ang tanong ng mga mamayan ng Pilipinas ngayon. Dahil sobra na ang korupsyon, bakit sinasabi niya buhayin natin ang PACC? Hindi ba katangahan yan? Kalokohan yan? Diba? Bakit? Cover up yan para sa akin. Nakaw na sila. Tatakpan nila ang mga mastermind. I-escape rope nila ang mga ibang opisyal, district engineers, at contractor. Hindi natin sinasabi na hindi dapat managot itong mga taong ko. Dapat managot sila dahil gumawa sila ng korupsyon at pandaranggo. Pero dapat mas mapanagot ang mga kongresista at mga senador kung sila ay tiwalin. Hindi din natin sinasabi na lahat sila ay tiwalin. Ang mga tiwaling mapapatas lamang at kongresista ang dapat malagot sa pandaranggong ng pondo ng bayan. Bakit ang kaitong pilit iniimbestiga ng kanilang sarili? Karano? Congressman Abante, Congressman Rigon, at iba. Anong kakainin dyan? Kundi cover up. Cover up! Cover up! Huwag natin paniwalaan ang kaitong na yan. It's a cover up. Ayaw nilang imitahan, for example, si Saldico. Bakit? Si Saldico ang isa sa mga mastermind yung ng kalokohan involving 1.23 trillion pesos na hindi niya pera. Pera po yan ng taong bayan. As a former commissioner, I can lead you to the anatomy of corruption sa Pilipinas. Tutulong ako sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Office of the Ombudsman, at sa COA. Ilalabas ko lahat ang baho nila. Yan po ang pangako ko sa taong bayan. I am only loyal to the Filipino people. At bago ako dumating dito, may nalaman po tayong napakalaking balita. Maraming grupo, business groups, at ang Integrated War of the Philippines sumusuporta sa taong bayan. Maraming salamat. IBP, ang IBP nandito sa Ortigas, kasama na natin ang Integrated War of the Philippines. Maraming salamat mga Board of Governors. Maraming salamat, National President at mga executive officers and chapters all over the Philippines of my organization, the Integrated War of the Philippines. Hindi ko nakabayan ang aking speech. Hihingi ako ng tulong sa mamayan.
bigyan niyo ako ng impormasyon. Hihintayin ko, ipapasa ko kay Eric Celis at sa mga kasama ko. Ipoporder natin ang baho ng mga kontratista, ng mga mababakas na timuli, at gagamitin natin ang batas to the full force of the law against them. Dapat sila makulong. Dapat! Balik ang pera na ninakaw nila sa ating bayan. Maraming salamat po. Mabuhay si Atty. Manny Luna! Salamat ka sa Elis, no? Narito po ako, nakikiisa sa ating mga kababayan upang sama-sama natin hingin ang katarungan para sa ating mga kababayan, sa mga mamamayang Pilipino na namatay sa baha, namatay sa leptospirosis, nawalan ng mga ari-arian dahil po sa mga pagsasamantala dito sa ginawa na flood control projects scandal. So, huwag po tayong papayag na hindi mapanagot ang mga taong sakot dito sa skandalo ito. Lahat po ng kasagwan ng mga kontraktor na yan ay dapat hubaran natin sa harap ng mamamayang Pilipino sapagkat ito po ay isang plan conspiracy upang nakawan ang harap-harapan ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. Ngayon, meron na pong ginagawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Bigla na lang kay sumulpot ulit. Meron investigasyon sa Kongreso. At sinasabi, ni Bongbong Marcos magkakaroon pa ng panibagong komisyon na gagawa ng isang investigasyon. Mga kababayan, nakikita na natin ang pattern. Ito po ay isa ng sarswela. Ano po? Isa na po itong panluloko para harapan sa ating mga kababayan. Ako po ay isang abogado at katulad din po ni Atty. Manny Luna, meron po isang doktrina ang batas. Ito po yung sinasabi na Doctrine of Qualified Political Agency. Ano po ba ang ibig sabihin yan? Ang ginagawa po ng cabinet member, ano po? Kapag yan ay kanyang ginawa that is considered as an act of the President, bien Talperino. Ngayon, kung ginawa ng DPWH Secretary ang pagnanakaw kasama ng mga regional engineers at regional at district engineers, iyan po, pagnanakaw na yan under the doctrine of qualified political agency ay pagnanakaw ng Pangulo ng Pilipinas. So, hindi na po ako magpapakahaba sa aking sasabihin. Ulitin ko na lamang sa inyo, mga mahal kong kababayan, sama-sama natin ihinit ng katarungan ang mga mamamayang Pilipino na nasawi. Ano po? Dahil sa baha, dahil sa leptospirosis, ang mga Pilipino nawalan ng kanilang mga ari-arian dahil sa kawalangan ng mga congressman na nagpondo dito sa flood control project scandal na ito. So mga mahal kong kababayan, huwag po kayong papayag na hindi mapaparusahan ang mga tao ito. Ganun din, sabay-sabay na natin isigaw sa oras na ito ang panawagan ng Pangulo sapagkat hindi niya na-control ang kanyang Secretary of Public Works. Dapat naman na siya ay mag-resign na. So, Manny Luna, Atty. Karim, pakinggan natin Yusik